Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. At ang atin pong pag-aaralan ay pagtutulungan sa gawain ng Diyos. So ang atin pong tema, pahalagahan ang teamwork at espiritu ng pagkakaisa. So sa buhay po ng isang Kristiyano at lalo na sa ministeryo, kakambal ng paglago po ang katotohanang hindi tayo ginawa ni Lord para mag-isa. Mula pa noong simula ng Biblia, malinaw ang disenyo po ng Diyos. Sabi sa Genesis 2:18, hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. So ang Diyos mismo mga kapatid ay kumilos para sa pakikipag-ugnayan, Ama, Anak at Espiritu Santo. So tatlong persona ngunit iisang Diyos. Kaya't hindi katakataka na ang iglesia, ang katawan ni Kristo ay dapat ding mamuhay sa pagkakaisa at pagtutulungan. Pero ano ang realidad ngayon mga kapatid? May mga Kristiyanong gustong maglingkod pero ayaw makisama. May mga manggagawa ng Diyos na mahusay pero hirap makikolaborate sa mga tao. May mga church ministries na natitigil dahil may mga taong ayaw magpasakop, ayaw makinig, ayaw magtrabaho bilang isang team. At minsan pa, ang ministeryo ay nagiging kompetisyon dahil kung nagiging kompetisyon, hindi kooperasyon, mga kapatid. Pero hindi dito pumapasok ang napakahalagang mensahe ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 14. Sabi dito, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at may maraming mga sangkap, gayon din naman si Kristo, sapagkat sa iisang espiritu ay binautismuhan tayong lahat upang maging isang katawan. Ang katawan ay hindi binubuo ng isang sangkap lamang, kundi ng marami. Sa madaling salita, mga kapatid, ang simbahan ay hindi ako. Katulad ito ng salitang tayo. Ang ministeryo ay hindi solo performance. Ito po ay team mission, mga kapatid. Kaya sa SOL 3 bilang hinuhubog ng mga leader at disciplers, mahalagang matutunan natin. Hindi tayo darating sa ating destinasyon kung hindi tayo marunong magtulungan. Amen po. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay dapat buhatin ng lahat. Ang pangarap ng Diyos sa iglesia ay maisakatuparan lamang kung bawat isa ay naglalakad sa pagkakaisa, pagpapasakop at pagtutulungan. Amen po mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating unang puntos. Number 1, iisa ang katawan, marami ang bahagi. Sabi sa 1 Corinthians 12:12, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at may maraming mga sangkap. Letter A, ang pagkakaisa ay hindi pagiging pare-pareho, mga kapatid. Kapag sinabi nating iisa ang katawan, hindi ibig sabihin lahat pare-pareho ng personalidad. Ay lahat pareho ang lakas, hindi po ganun ang ibig sabihin. Lahat pareho ang gifting, lahat pareho ang role, hindi po ganun mga kapatid. Hindi sinisira ng unity ang diversity. Ito po ay inuugnay niya ito mga kapatid. Letter B, ang iba't ibang gifting ay hindi hadlang. Ito'y kayamanan ng iglesia. Tayo po ay may iba't ibang gift na nagmumula sa Diyos. Hindi po ito hadlang, mga kapatid. Ito po ay kayamanan sa ating gawain, mga kapatid. Kung lahat tayo ay puro mga ngaral, sino
pagsasalo sa mga nangangailangan. Kung lahat tayo ay puro worship leader, sino po ang tutulong sa equipping, mga kapatid? Kung lahat tayo ay puro admin's gift, sino ang mag-i-evangelize? Ang iba't ibang gifts, mga kapatid, ay hindi dahilan para mag-inggitan. Amen po. Kundi dahilan para magpahalagahan. Pagpahalagahan o pahalagahan ang isa't isa. Sabi sa Roma chapter 12 verses 4 to 6, kung paanong sa isang katawan ay maraming bahagi, ganun din tayo, may iba't ibang kaloob ayon sa biyayang ibinigay. So mga kapatid, ang church o simbahan ay parang orkestra. Maraming instrumento, iba-iba ang tunog, pero iisang musika. Amen po. May drum, may gitara, may keyboard, o marami pang iba. Kung may isang musician na hindi sumusunod sa nagkakandak, mga kapatid, magugulo ang lahat, mga kapatid. So kailangan po na sumunod lahat. Lahat ng instrumento, iisa ang patutunguhang musika. Kung lilihis po yung isa, magugulo po ang music, mga kapatid, ang mga instrument. Di po sila magkakatugma. Points number 2, iisa ang espiritu na nag-uugnay sa lahat. Iisa daw po ang espiritu na nag-uugnay sa ating lahat. Unity is not human agreement. It is spirit empowerment, mga kapatid. Unity is not human agreement. It is spirit empowerment. Sabi sa 1 Corinthians 12:13, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Letter A, ang pagkakaisa ay hindi resulta ng personalidad, kundi nagmumula ito sa espiritu ng Diyos. Kung tayo ay nakabase sa personalidad lamang, yung tahimik, hindi po yun makikisabay sa madaldal. Kung ang dominante, siya po ay magdodominate. Kung yung taong sensitibo, siya po ay madaling masaktan. At ang visionary na tao, naiinis siya sa mabagal. Ang bagal niyang, wala siyang mga bisyon, mga kapatid, kung magbabase tayo sa personalidad ng tao. Kaya walang ministeryo na lalago kung personalidad ang babasihan natin. Amen po, mga kapatid. Kailangan nating mabuhay sa iisang espiritu na nagmumula sa ating Panginoon. Letter B, ang Holy Spirit ang nagbabago ng puso para makipagtulungan. Amen po. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kababaang loob, malasakit, pasensya at pag-unawa, pagpapatawad, willingness makipagtulungan, ability mag-sacrifice para sa iba. Yun po ang ibinibigay sa atin ng Holy Spirit, mga kapatid. Number 1, kababaang loob. Number 2, malasakit. Number 3, pasensya. 4, pangunawa. 5, pagpapatawad. Number 6, willingness makipagtulungan. Number 7, ability mag-sacrifice para sa iba. Ang sabi po sa Efeso chapter 4 verse 3, pagsikapang manatili ang pagkakaisa ng espiritu sa buklod ng kapayapaan. So mga kapatid, hindi tayo gumagawa ng unity. Iniingatan natin ang unity na galing na sa Diyos na ibinigay niya sa atin. Amen po. Binigyan tayo ng Diyos ng unity, yun po ay iniingatan natin. Hindi po tayo ang may gawa noon. Kaya bilang anak ng Diyos, pinagkaisa po tayo sa iisang espiritu. Kaya kahit hindi po tayo magkakilala, kahit magkakalayo po tayo, kapag nag-meet po tayo, parang close, parang panatag yung ating damdamin kay sister, kay brother, kasi mayroon pong iisang unity na nanggagaling sa ating Panginoon, which is ang Espiritu Santo na nagbautismo sa atin sa iisang unity. Kaya minsan mas close pa tayo dito sa mga sisters natin sa gawain kaysa doon sa mga pinsan natin
na nandoon sa Visayas, Mindanao. Amen po mga kapatid, kahit kadugo po natin yun, pero parang hindi tayo close. Bakit? Wala pong spirit ng Panginoon na parang nagko-connect po sa atin mga kapatid. But dito, araw-araw tayo magkakasama, nag-iisa po tayo ng unity na nagmumula sa ating Panginoon. So bilang illustration po natin, sa isang bonfire mga kapatid, isang bonfire ang mabilis lumaki dahil magkakalapit ang mga kahoy. Amen po. Magkakasama po sila. Pero kapag pinaghiwa-hiwalay mo yung mga kahoy, hihina po ang apoy, mga kapatid. Kahit gaano pa sila kaganda ang pagkaayos. Ganyan din po sa ministeryo, sa gawain ng Panginoon. Kapag magkakalapit, umiinit ang apoy ng paglilingkod. Kapag magkakasama, kapag may unity, masaya at lumalago ang gawain ng Panginoon. Pero kapag nagkawatak-watak, mga kapatid, namamatay, hindi lumalago ang gawain ng Panginoon. Walang nabubuo, mga kapatid, na pag-unlad sa gawain po ng ating Panginoon. Points number 3, kailangan ng Diyos ang bawat isa. No one is useless. Everyone is necessary, mga kapatid. So, kailangan ng Diyos ang bawat isa. 1 Corinthians chapter 12 verse 14, ang katawan ay hindi binubuo ng isang sangkap lamang, kundi ng marami. Letter A, ang kahinaan ng isang miyembro ay responsibilidad ng lahat. Amen po, mga kapatid. Kung masakit ang paa, hindi pwedeng sabihin ng ulo, bahala ka dyan. Dahil ang sakit ng paa, ramdam po ng buong katawan. Amen po mga kapatid. Ganon din po sa iglesia mga kapatid. Ang sakit ng isa, sakit ng lahat. Ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Kaya maging masaya po tayo sa katagumpayan o sa naabot ng ating mga kapatiran sa Panginoon, mga kapatid. Maging masaya po tayo para sa kanila. Amen po. Letter B, walang malaki, walang maliit. Lahat mahalaga. Amen po mga kapatid. Ang pastor ay mahalaga, pero mahalaga rin ang tagaayos ng mga upuan. Amen po. Mahal natin ang worship leader, pero mahalaga rin ang nagsiset up ng sounds, mga kapatid. Mahal natin ang cell leader, pero mahalaga rin ang mga prayer intercessor, mga kapatid. Kahit ang tahimik na prayer warrior, tayong lahat ay prayer warrior, hindi lang si sister, hindi lang si brother. Lahat po tayo ay nananalangin, mga kapatid. Kahit hindi pa natin sabihin, oh, ako ay kasama sa prayer warrior, ako ay isang intercessor. Ikaw po o tayo kapag ini-intercede natin, kapag ipinagpipray po natin yung ating mga kapatiran, tayong lahat po ay matatawag na prayer warrior, mga kapatid. So kahit ang tahimik na prayer warrior, mahalaga siya sa Diyos. Amen po. 1 Corinthians chapter 12 verse 22, ang mga bahaging tila mahihina ay siya pang kailangan, mas kinakailangan, mga kapatid. Yung mga kapatid, yung ating example dito, yung the walls of Jericho, mga kapatid. Sa pag-ikot nila sa Jericho, sila po ay may mga tao pong nagbubuhat ng trumpeta, may mga nagbabantay, may mga naglalakad, may mga nag-aayos ng hanay, ng linya, may mga umaalalay sa mahihina. Isa lang ang hindi pumasok, mga kapatid, ang may sariling diskarte. Siya po ay si Akan, mga kapatid. At dahil sa kanya, natalo ang buong Israel, mga kapatid. Ang hindi marunong magtulungan, nagiging pasakit sa gawain. Amen po. Konsumisyon po siya sa gawain, yung kontrabida. Amen po mga kapatid. Ang hindi marunong magtulungan, makipagtulungan sa gawain, nagiging pasakit siya sa gawain. Ang marunong magtulungan, nagiging pagpapala sa gawain ng ating Panginoon. Glory to God sa buhay po ng bawat isa. Bilang application po natin, mga kapatid, number 1, pahalagahan ang bawat miyembro ng team mo. Kung mayroon kang group, pahalagahan ang bawat
miyembro ng team. Hindi ka lalago ng nag-iisa. Hindi po tayo lalago na nag-iisa. Kung ako lang po nag-iisa dito, paano po lalago ito? Wala po akong kasama. At saka kahit ikaw o tayong lahat. Kaya pahalagahan po natin ang bawat isa. Kahit yung mga bisita nating nakikinig, mahalaga po sila mga kapatid. Dahil sila po ay pinadala ng Diyos upang makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Number 2, application, ayusin ang anumang alitan. Hindi ka pwedeng mag-disciple kung may tampo ka sa kapwa manggagawa, mga kapatid. Kung tayo po ay may hinanakit sa puso natin, paano po tayo makaharap at paano po tayo magsasalita? Sabihin ng nakikinig, ayan na naman si sister, ayan na naman si brother, nagsalita-salita pero yung sinasabi niya hindi niya naman ginagawa. So na parang nakakalungkot mga kapatid, no? So ayusin ang anumang alitan, hindi ka pwedeng mag-disciple kung may tampo ka sa kapwa manggagawa, mga kapatid. Number 3, gamitin ang spiritual gift mo. Kung hindi mo ginagamit, nahihirapan ng ibang bahagi ng katawan. Parang hindi ka satisfied, hindi ka masaya, mga kapatid. Mayroong lungkot sa iyong puso. Kaya kung may gift ka ng Panginoon, gamitin mo po yan kahit sa pag-awit lang o ano pa man ang dinidesire ng iyong puso para para maging para lumubos ang iyong kagalakan. Amen po. Number 4, maglingkod bilang team. Huwag maging solo. Soloist. Parang nag-iisa ka lang. Ang solo ay mas maganda sa kanta kung aawit ka. Pero pangit sa ministeryo kung ikaw ay solo lang. Amen po mga kapatid. Kaya gamitin po natin ang ating buhay para maging kasama ng team, mga kapatid. Number 5, huwag maliitin ang sarili. Amen po. Huwag po nating maliitin ang sarili, pero huwag naman po nating ipagmayabang, mga kapatid. Ibig sabihin, application, huwag maliitin ang sarili. Ang Diyos ay hindi sumusukat ng laki ng papel. Sinusukat niya ang laki ng puso natin. Hindi sinusukat ng Diyos kung gaano karami yung alam natin. Ang sinusukat po ng Diyos ay ang puso natin na may desire na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya wag po nating maliitin na hindi ko yan kaya, mas magaling, ikaw na lang, mas magaling ka, ako hindi ako masyadong marunong. Wag po nating maliitin dahil ang Diyos po natin ay nakatingin sa ating mga puso. Bilang encouragement po natin mga kapatid, maaaring iniisip mong, hindi naman ako kasing galing nila. Tahimik lang ako. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako napapansin. Pero sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, kapatid, mahalaga ka sa katawan. Kailangan ka ng ministeryo at kaya kitang gamitin kahit ano pa ang ang limitasyon mo. Yan po yung sinasabi ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen po mga kapatid. Hindi kailangang maging perpekto mga kapatid. Kailangan lang maging handa ang ating puso, maging handa tayong makipagtulungan sa gawain ng ating Panginoon. Ang iglesia po ay katawan, hindi collection of individuals. Ang tawag ng Diyos ay hindi para sa mga talented, amen po, kundi para sa mga nagtutulungan. Amen po mga kapatid. Kung nananalangin tayo ng revival, kung nangangarap tayo ng multiplication, kung nais natin ang paglagong tunay mga kapatid, hindi ito magaganap ng hiwa-hiwalay. Magaganap ito kapag tayo ay nagkakaisa. Amen po. Kaya mahalaga po mga kapatid, ayon po sa ating topic, pagtutulungan sa gawain ng Panginoon. Yung mga vision natin, yung mga magagandang naiisip natin na nagmumula sa Panginoon, mga kapatid, ay kailangan din po nating i-share sa gawain ng Panginoon upang mas lalong lumago ang gawain ng ating Panginoon. Huwag po tayong hayaan mo na yan si sister, bahala na lang sila dyan, akaya na nila yan, God will make a way. Kahit wala ako ngayon, ako yung sharer, pero wala ako ngayon, matutuloy din yan, kasi God will make a way. Huwag po nating laging isipin yan. As a leader, as a Christian, gumawa rin po tayo ng paraan, mga kapatid. Sacrifice, mga kapatid.
Alam po natin na God will make a way sa lahat ng bagay, mga kapatid. But wag po nating laging gawing rason yung ganun, mga kapatid, na sige lang kayo na muna dyan, kahit wala naman ako, tatakbo naman yung, matutuloy naman yung gawain, may gagamitin din yung Panginoon. But tayo po ay kabilang sa ministeryo ng Panginoon at tayo po ay nakakumit, mga kapatid, kailangan din po nating mag-submit. Kailangan din po nating panindigan yung pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Depende po yan sa kalagayan. May mga kalagayan minsan na hindi talaga kakayanin. Pero alam mo yan, alam ng puso mo yan. Alam natin yan, alam ng Panginoon yan. So wala po tayong maitatago sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sinasabi sa atin ng talatang ito, magtulungan sa gawain ng Panginoon upang mas lalo pang lumago ang gawain ng Panginoon at marami pa tayong mga taong maabot na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos na buhay upang daluyan po tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Lagi po tayong manatili sa presensya ng ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, salamat po Panginoon sa paalala na kami, O God, ay iisang katawan, iisang espiritu at iisang layunin sa paglilingkod sa iyo. Basagin mo po ang anumang pride sa amin, inggit, competition, Panginoon, or mga tampuhan na pumipigil po sa amin, Panginoon, sa aming pagkakaisa. Itanim mo po sa aming puso ang tunay na espiritu ng pagtutulungan, paggalang at pagtutulungan po namin at pagmamahalan po namin sa isa't isa. Tulungan mo po kaming gamitin ang mga kaloob mo sa amin para sa ikakalakas ng gawain mo, Panginoon. Nawa sa aming pagkakaisa ay makita ng mundo ang iyong pag-ibig at kapangyarihan, O God. Bless mo ang bawat isa na narito at sa mga nakapakinig ng iyong salita. Panginoon, diligan mo ang mga salita, Panginoon, sa aming mga puso at ito'y tumubo at may apply namin sa aming buhay at ito, Panginoon, ay mamunga. Patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa, maging ganun din ang aming mga pamilya, Panginoon, na malalayo sa amin. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, ikaw lamang ang maparangalan sa aming